Magandang hapon, Pangkataginado. Magandang hapon din po, Sir Gumagay. Ako nga po pala si Princess Freda Marshall P. Alburo at ako nga po pala ang leader ng Group 1. Ngayon, malalaman natin kung ano nga bang isa sa suliranin ng Pilipinas. Ngunit ang suliraning ating tatalakayin ay hindi lamang sa Pilipinas nagaganap o nararanasan, kung hindi pati na rin sa buong mundo. Ayon sa aming nasaliksik, mabilis na bumababa ang sakop ng berde sa Pilipinas. Ayon sa isa pa naming nalaman, ang forest cover ng Pilipinas noong 2016 ay 6.43 milyong ektarya na lamang kumpara sa 17 milyong ektarya noong 2016. Marahil alam na natin kung ano ang tawag sa suliraning ito. Marahil alam na ninyo kung paano ito nagaganap. Ito ay nagaganap kung saan nangyayari o nauubos ang isang kagubatan sa isang espesipikong lugar. Matagal na itong suliranin ng Pilipinas at ngayon ituturo o ipapaliwanag sa inyo ng aking mga kamiyembro kung paano ito maiiwasan, kung paano tayo makakatulong sa pagkahinto nito at kung ano pa nga ba ang dapat nating matutunan sa deforestation. Isa sa mga dahilan nito ay ang urbanisasyon dahil sa patuloy na pagiging moderno ng ating mundo at sa pagtaas ng bilang ng ating populasyon, ang dating sakahan ay ngayon ginagawang kalsada o kaya na may pinapatayuan ng mga establishmento o pabahay. Ang solusyon dito ay nasa ating kamay. Maraming batas ang naipatupad upang makontrol ito. Nariyan ang Philippine Mining Act na naglalayong masubaybayan ng pagmimina. Subalit ano ang silbi nito kung hindi natin susundin? Kaya't sundin at makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan. Na nagsasabi na ang kagaya kong estudyante ay pwede ring makatulong sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkonsumo ng mga papel. Dahil sa pamamagitan nito ay siyang may papakita natin sa inang kalikasan ang ating pagmamahal sa ating kapaligiran. Ang simpleng pagpiprint sa likod ng bond paper o kaya na may pagsusulat sa kabilang panig ng papel ay nakakatulong upang mabawasan ang pagpuputol ng mga puno at nakakatulong din ito upang mabawasan ang pagtatapon ng basura. Dahil tayo ay nasa modernong panahon, ang simpleng pagkakalap ng impormasyon ukol sa deforestation ay makatutulong na upang mapukaw at mabuksan ang isip ng ibang tao. Ang pinakadirektang gawain ng pagtatanim ng puno, kung gaano karaming puno ang ating pinuputol, dapat ganoon din karaming puno ang ating itatanim. Give and take, ika nga nila. Ang kagubatan ay mahalaga upang matustusan ang mga pangangailangan natin. Hayaan na lang ba nating masira ang regalong bigay sa atin ng ating kalikasan? Kung hindi mo ito nais, ay simulan na ang pagpreserba sa kagubatan. Pangalagaan ng kagubatan para sa atin, para sa bayan.